for your grace and love. In the blood of Jesus, you have made us your precious people. Lord, thank you so for your grace as we live in past week. We live by your help. Lord, we face the difficulties and challenges, but in your mercy, by your help, we have overcome them and came here. Lord, thank you that we have a church in this programs and as a workers and also church members. Lord, thank you that we Lord, didn't go somewhere else, but we are here because we have given us a heart and health, energy, Lord. Lord, we follow your way by your faith. Please bless us that we can experience the presence of Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Let's pray once again. And let's think how we live before God. Do we really focus on God? Or be faithful to Bible reading and applying His lessons? Did we try to live a good life or change a life in Christ? Did we really focus on prayer? If we didn't obey God's words, let's pray in repentance, and let's pray all together that we may seek God's face with holy words, with the prayer, and obeying the guidance of the Holy Spirit. Let's pray together. 주여 우리를 구원하시는 주님 앞으로 새로운 삶을 살고 주여 주님 말씀이며 주님 뜻을 이루어가는 주님 영광 돌리며 주님 위한 삶을 사는 아버지를 위하여 주셨습니다. 하나님과 사랑하는 우리를 원합니다. 주여 진심으로 주님을 사랑하며 아버지의 기도를 사랑하며 교회를 사랑하며 서로를 원합니다. 주님 아들을 머리하며 주의 성경만을 구하며 주의 뜻을 이루어가며 주여 아버지의 우리 가운데 아버지의 힘겨를 상장하며 주여 아버지의 신실한 마음으로 주여 통회하는 마음으로 사랑하는 마음으로 주님께 아버지 주님께 힘을 사랑해 주시옵소서. 아버지 하나님 주님께서 성령의 충만하는 것을 때 주여 사단의 주님 시험을 끊을 수 있는 것을 주시옵소서. 아버지 하나님 주셔서 주여 아버지 성령의 충만하는 것을 힘쓰는 사람들에게 주시옵소서. 아버지 너무 말씀을 드리고 아버지 주님과 주여 귀한 시간을 보내시게 해주시옵소서. 아버지 주님 한국만을 나아가는 삶이 되주시옵소서. 아버지 하나님께서 나를 온전치 못하는 이 시간 주여 영자해 주시고 세월을 씻어주시옵소서. 아버지 주님 안에 쓸때가 성리가 있으며 열매있는 삶을 주었습니다. 주여 주셔서 의사를 경멸해 주시옵시며 하나님 그저 해 주시옵시며 그에게 열심히 해주시며 어려다가 주만 어려워하는 사람이요 주님을 사랑하며 아버지 무시하는 사람이시옵소서. 아버지 주시여 끌어가시는 주시며 아버지 주시옵소서. 아버지 Heavenly Father, you have saved us with the blood of Jesus so that we may live a new life, change the life, a life for you, a life which brings glory to you. Lord, you have sent the Holy Spirit to us so that we may be helped. Lord, with our own mind decision, we can't see your
will. We should be rooted in you, and we need, Lord, your power and strength. Lord, you look at how we did in the past week. If we were lazy in seeking you, if we excited with the word, seeking His pleasure, if we became selfish instead of loving others in Jesus. If we did not obey your words, Lord, please forgive our sins and renew, Lord, our hearts. Lord, when only we are filled with the Holy Spirit, we can overcome the temptations. We may fulfill your will, Lord. Lord, we pray for coming week that we may live a victorious life, pleasing you, Lord. Our church has programs, worship, prayer meeting, and also Bible reading, and personal prayer time. Lord, please help us that we may faithfully to our discipleship programs, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Now, lastly, let's pray all together for this worship that we may focus on God. We may put our hearts to every order of this worship, prayer, and songs, and the worship God. Let's also pray for fellowship with one another. That despite of the shortcomings, we may look at one another in love and expectation for growth in the future. Let's pray all together for this worship. Let's call on the name of God. Lord! Heavenly Father, thank you so much that we are here, Lord. Lord, we have a desire to experience your presence. Lord, we have a thirst, Lord, for you. Please attention our and thirsty hearts to your holy words, to your holy spirit, Lord. For this time, we didn't come here to beat other people. We, Lord, our purpose is only to beat you, Lord. Lord, as we come to you by your faith, please beat us. Lord, we are your people who are created to sing your name, Lord. For this time, you know, holy name this hour to you, Lord. Please help us that our minds will not be scattered. Please protect our hearts that we, Lord, focus on you, Lord. Lord, we will sing to you with worship orders, and we put our hearts to these orders. Please receive glory from us and bless us that, Lord, we may rooted deeply in you, in your words. Lord, if we have long goals, if we are changed in simple practices by the power of Jesus, Lord, pray that we may stand firmly in you, Lord. Lord, you have given, you know the best way for our life. Lord, we are saying to you that we need to follow you. Our life will find joy, happiness, and peace, Lord. Oh, Lord, please, we are seeing you. Please, Lord, make this hour, bless the hour. Lord, thank you that we are here. Lord, we can see your face by the Spirit. For this hour, we are coming to you to give our heart. Lord, please make us draw nearer to you and fill us, fill everyone of us with your Holy Spirit. In Jesus' name, we pray. Everybody say, Amen. Please sing in the front.
Kanina, I was a little shocked at my room. I saw a lizard, and in Tagalog, ano ba? Yeah, not the small one, oh, a big one. A big one. Does it bite? Not bite. Big one. And I want the carpentry team to catch the big lizard before you go home. Because you cook. Because I can't sleep out this okay, announcement. Next week is the last Sunday, and we have a joint worship with children. And we start 11 a.m. Children worship India 8:30 next week 11 a.m. po. Okay po ba? And next week is also we celebrate our 18th anniversary, and it's also have some games like last month. And memory verses for others and children for scholarship. Lahat after Bible reading, please come to the second floor and check with my wife. Okay po ba? Wait. No. Hallelujah! Amen! Okay po ba? Yes! Can say amen. And so we also have kind of a plan for charity in May. Yeah, in March it will be hot, and then it's good that we have a kind of charity. Not all, pero who registered and every Sunday you contribute, right? Yeah. So please do your best with contribution. It's like a savings. When you go, you available the savings. If you do not go, we return 100%. No worry. So, and we accept applicants only this month na lang po. For March, we do not accept any number. Now, you would wish to travel, please register and make some contribution to your own savings. I'm thinking first around beautiful farm around there. Yeah. We will check more. This is announcement. And today, you need to bring your own lunch. Did you bring over? Yes. I think only half answered that. All right. And, now let's say one another. May God bless you. God bless you. All right. So, are you ready to worship God? Yes. I think you are not ready because your voice is not ready. You ready to worship God? Yes. Ano ba kayo? By the way, we standing and praise pero do you have some static? Okay, sitting and sing, no problem. Sometimes I also do waste time and sitting and sing.
So, mga matanda or anyone who have a health concern, no problem in sitting. Pero tayo, mga tao, walang sakit, stand up in the Lord. So, God's word, it gives us like a warning. So now let's sing together. Now let's think of what Jesus did is freed us from the bondage of our sins. Let's cry to the Lord. Let's sing together.
safe in the blood of Jesus. Amen? Amen. Then, we sing and dance. Sa akin, what is really easy, ang madali, is dancing. You may envy, because I'm dancing very well. I will tell you a tip. The tip is just let your body move by music. This is the only one in the Lord. Are you okay with that? Yes. Sunday is a time of dancing in the Lord. Hallelujah! And we invite the best dancing team in the world. Please come to the front. Don't be shy. We do it all before the Lord. Let's sing together.
sad when we feel God is with us, we will not afraid of anything. Our mission, we have only one mission, to love Jesus more than before. Let's confess our love to Jesus. Our shortcomings, our mistakes, thank you that you continue to love us. Lord, day by day, you are changing us. Lord, thank you for your mercy and powerful hands. Lord, with our heart, you also say to you, we love you, Jesus. We love you most. In Jesus' name, we pray. Amen. Please be seated. Magbigay po tayo ng ating kaloob sa Panginoon. Your glory and your praise.
Heavenly Father, Lord God, we thank you and praise you for this day. Muli nagpapasalamat din po kami sa nagdaang araw o linggo na ibinigay sa amin. Maraming salamat din po dahil kami yung ginagay na sinamahan sa aming mga buhay. Panginoon, kami po ngayon ang ibigay ng aming kaloob at naway talapin po ninyo ito at puspusin niyo rin po kami ng inyong Espiritu Santo sa pag-iisip, Panginoon, na ikaw ay pinupuli at sinasamba namin. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan sa aming panambangan ngayon. Pususin niyo rin po ng Espiritu Santo ang pastor na magbabahagi ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming mga isip, mga mata, pusa at tenga sa inyong mga salita. Handa niyo po kami at punuin ng pasasalamat mula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbasa mula sa aklat ng John 3, verse 16-21. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Amen. Our church, I'm proud of several things. The first one, they are all handsome, guwapo at maganda. Tama po ba? Hindi. Oo, wow, and your answer is loudest. Then another one, marami pa. Pero the second one is they have eagerness to hear the words of God. Hallelujah. Amen. And let's imagine that some family have a big house, and then good health, good cars. Pero husband and wife, they do not love one another. They have no true happiness. Children do not love their parents. They have true happiness. Alright. So money, material things can't give perfect happiness. Another one person, he has a job. He also has some bad practice. And the same problem, again and again. Equal, and can they have a true joy in life? No. So, God's word frees us from troubles. God's words give true solution to our life. So now it's time to listen to the words of God and avoid the cell phone, pay attention to the words of God. God's word says great power. When God illuminates the truth in our heart, darkness will disappear. And it's great blessing. We feel the presence of God from the Bible, from the words of God. Now, let me invite Pastor Alice for the words of God.
Day? Okay, nag-celebrate ba kayo ng araw ng puso? Okay. So, ang prayer mo na tayo. Puri ng Panginoon, hallelujah, dakila ka, Panginoon, puri ng pangalan. Ikaw ang aming Diyos noong ngayon at magpakailanman na hindi magbabago. Dinadaas ka namin sa mga oras na ito, Panginoon, at sino kami ng iyong kapangyarihan at ng iyong pagkakala. Pagkalain mo lahat na narito, also, wala namin ang Banal na Espiritu Santo ay tumiro sa aming kalagitnaan at tumiro sa aming puso at isipan ano man ang mensahe na ipagkakaloob sa ating Panginoon. Kung aming lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ngayong umaga, ito po yung pamagat ng aming message about the greatest expression of God's love, no? Ang babasa na kanina, no? Bilang tao, bilang mag-asawa, lalaki, babae, ano yung expression mo sa iyong asawang lalaki o sa iyong asawang babae? May mga pag-sabi expression, pagkilala o pagmahayag, di ba? So, husband and wife, and then children to parents, how we express our love for them. Amen ba? So, tayo nakakaalam yan. Kaya minsan, ang mga magulang natin, pinalaki tayo ng ating mga magulang. At itong si mga anak, napakatitigas ng ulo. Nasasaktan ang magulang, di ba? Alam ba ninyo na yung ginagawa, hindi ikaw, kung sino nga, wala akong pinatatamaan, kundi sa karanasan lang natin, ano? Itong anak, napakatigas ng ulo, drug addict pa siya, kung ano, pagdating sa bahay, magnanakaw pa para makabili ng bawal na gamot. Itong magulang, kawawa naman kasi hindi alam ng anak, naman siya ng kanyang magulang. Amen ba? Ito naman mga anak, hindi niya naiisip, hindi niya nakikita kung paano ang kanyang mga magulang ay puro-puro ng pagmamahal sa kanya. Sa kanyang anak. Amen? At higit sa lahat, ito na nga itong ating the greatest expression of God's love. Alam mo, napakapalad natin ng mga tayo, we Christians are so blessed because we accept Jesus Christ as our Lord and Savior because the greatest God's love is what is no other than our Lord Jesus Christ. Ang expression ng Father in heaven ay through Jesus Christ. Pumunta dito sa lupa, patayin, iwasakin, kung ano-ano pinagawa ng tao. Samantala, ang expression ng Ama na nasa langit sa kanyang pag-ibig, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? And we are so blessed and we're so lucky because we accept Him as our Lord and Savior. So tayo, ano naman ang ating expression sa ating Panginoong Jesus? Ang iba nagbabackslide, wala lang, hindi lang nasagot ang kanyang problema, hindi lang nasagot ang kanyang needs. Eto na, ayaw ko muna dyan kasi wala naman ang napapala. Ako pa ang nakumulan. Tama ba? Pero hindi dapat yan na kapuwiran ng isang mananampalataya. Kasi we came to church because we express our love to our Jesus Christ. Amen. Ito lang ating awinan na yung umaga. Tuwa ako eh. Yung expression ng ating Jessica ba yun? I'm so happy and I'm so glad because we express our praise and worship to our God. Amen? Amen. Thank you, Pastor. Hallelujah. Grabe talaga si Lord pag mag-express ng pag-ibig sa atin. And that is our Lord Jesus Christ. At grabe din naman tayo kung talagang totoo yung ating expression ng pag-ibig sa Lord. Through worship pa lang and praise and worship, ating na pong pina-express ang ating love sa Kanya. Amen. Nung ako'y bago pa, hindi ko may tasa ng aking mga sa praise and worship, no? Sabi ng Holy Spirit,
taas ng paan. Hindi ko mataas-taas lang kasi nahiya ako. Pero kapag tumatagal, wala naman sabi sa akin, tumaas na yung kamay mo, pwede ako na mismo ang nagtaas. Because the love of God is in my heart already. Amen? So I have to express my love to God through worship, through praise and worship Him. And this time, pag-aralan natin ito. Now, sa next, the greatest expression of God's love. In 1 Corinthians 13, verse 13, sabi dito, and now, these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Love talaga ang pinakadakila. Amen? Love talaga. Tapos pagdating sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So dito sa the greatest of this love is none other than our Lord Jesus Christ. Dahil siya ang mag-perform. He will perform the God Father, sent His Son to perform, to do His job for us, for our salvation. Amen? At dito walang kinikilala ang Panginoon, walang pinipili kahit ano pa ang tribo. Kahit ano pang tribo meron tayo, pag tinanggap, lahat yan ay binigay ng Diyos, lahat yan ay sakop ng Panginoon. Mga tribo all over the world, He gave His love through Jesus Christ for us, only for those who want to be saved, and only to those who want to accept Christ as our Lord and Savior. Okay, so, ang pinaka-buo dito, the greatest of this love is our Lord Jesus Christ, the Son, and believes in Him shall not perish, but have eternal life. Alam niyo ang ating Father in heaven, sabi ng, for God so loved the world. Ano ba yung world dito? Asang katauhan, no? Sabi dito sa, sa katauhan. The word means mga tao. No? Okay. He gave His one and only Son. And whoever believes, tingnan mo, may pangako pa ang Panginoon. Amen. May pangako si Lord. May promise si Lord na kung ikaw ay manampalataya sa Kanya, hindi ka mapapahamak, kundi ang napakagandang pangako ng Lord ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Sino gusto bumuka sa impyerno, taas ang mga kamay? Alam niyo kung anong description ng impyerno? Siguro nakikita niyo sa Facebook, mas grabe na talaga doon sa totoong impyerno. Yung nakikita natin sa Facebook na mga nasusunog, na may mga apoy, ano lang yan, pakita, pero grabe ang totoong hell, di ba? So, ayaw natin pumunta doon. Kaya ako nag-decide, sa dami kong kasalanan, naisip ko, dalawa lang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Doon pa lang sa nakikita ko, yung lang nakikita ko, natakot na ako. Kaya nag-decide ako, na kahit ako Christian, may mga kalunguran pa rin akong ginagawa. Nag-decide talaga ako na, Lord, patawarin mo ako, Lord, ayaw pumunta sa impyerno. Gusto niyo pumunta sa impyerno? Alam ko kahit tayo mga Kristyano, marami pa rin tayong mga pagkukulang. Amen? That's why we have to decide. No, dalawa lang pipiliin natin. Heaven and earth. So, all of us decided to go to heaven. At pag nag-decide ka na to go to heaven, huwag mong pabayaan ang yung spiritual life. Huwag mong pabayaan ang yung prayer life. Amen? Kasi ang prayer natin, ang siyang pagkain ng ating food of our soul at narinig tayo ng Panginoon para tayo ay tulungan sa ating kaligtasan. Huwag mo sabihin na, born again na ako ngayon. Tapos, mabalik ka na. No, my brothers and sisters. Once we become born again, we have to do what God is telling us. To do what God is, ano man gusto niya ipagawa sa atin, at sinasabi niya sa atin. Hallelujah. So, this is the
the expression of God's love through our Lord Jesus Christ. Okay. Meron akong ginawa dito. Sabi ko sa tatlong na three remain, faith, hope, and love. But the greatest is love. Kaya may puso, may ano yun sa Tagalog? Angkla at may cross. Dito sabi ka dito, ang cross daw, literally, mayroon dalawang interesting lines. Itong cross na ito, kung tanggalin mo yan, dalawang lines lang yan. Parang stick ko yan, nakagalit yan, di ba? Pero nung pinag-join ito, pinagsama, naging become one. Amen? Once we accept our Lord Jesus Christ, we become His family. Kasi separated tayo, ang relationship natin sa Lord ay wala, separated tayo. Pero once na tinanggap natin si Jesus Christ, ito yung simbolo ng ano pa yung Jesus. Once na we become one in Him, mag-praise the Lord tayo, pasalamat tayo dahil kasama tayo sa kanyang pamilya. Wala, ano sabi doon? John 1:12. Ano yun? John 1:12, as many as receive Him, to them give the power to become the children of God. Hallelujah. Maging one tayo because we believe and we trust in Him. The cross represents faith, an everlasting Christian symbol of trust, confidence, and comfort. Yung cross na yan ay simbolo kasi pinag-join na yan. Tayo na yan, di ba? Na kasama na natin si Jesus Christ. We are one in our Lord Jesus Christ. Meron, ang cross nag-represent ng ating pananampalataya at everlasting Christian symbol of trust, confidence, and comfort. Amen? Ay kung hindi yan cross, ano kaya yan? Ano kaya kung bumuo na kalagay yan? Meron mo kayang pananampalataya yan? Yan ba ang simbolo ni Jesus Christ? Yung bumuo o iskal? Hindi mo. Ang simbolo yun niya ay cross na tayo ay pinag-isa. Bumaba siya para tayo kayo piligtas. So ano yung angkla? Anchor, support, literally, ang anchor o angkla is support to hold steady in trouble. Okay. Nakakita natin ng barko. Have you seen a ship? Have you seen yung bangka? Di ba? May mga angkla yan, di ba? Ano ang purpose ng angkla? Para huwag tangayin ng hangin, para huwag tangayin ng alon ang bangka. Amen? Amen po ba? Naunawaan ba? So itong angkla na ito ay sinusupport doon sa barko. Diba? Pag yan idinalo sa dagat, parang bumabaon nga yan, ano? Tapos, yun, ayun ang hawakan, papunta sa barko. Okay. So, tayo naman Kristiyano, sino ang nag-hold sa atin? Sino ang nag-hold sa atin? Sino ang nag-support sa atin para huwag tayo mapalayo sa relasyon natin sa Panginoon? Amen? Para ang angkla ay nagsisimbol ng support. Ang ating Panginoon ay nagsisimbol ng ating support niya tayo kanya tinutulungan para tayo matangay ng mga gawa ng kaaway. Alam natin mas grabe ang temptation sa Kristiyano. Naniniwala ba kayo? Mas grabe ang temptation ng kaaway. Dati, kasi ganito yan eh. Okay, sabihin natin, ito ay dating sugaron. Nawala na yung desire sa pagsusugal. Ito ngayon si kaibigan. Lumaan ka sa Mari, halika muna, pasok muna, kama muna dito. O kapatid, o kaibigan. Meron tayong laro. Okay. Yung pala, totoong 8-5, complete na tawag doon. Kung ano-ano ba ang nangyari. So, mangyayari talaga yan sa atin kasi ang kaaway ay napakalakas din. Amen. Yung mga bisyo na napagtagumpayan mo na, halimbawa, sugal, halimbawa, pagiging
lasenggo o lasengga o sugaron o chismosa o chismoso na pagtagumpayan mo yan. Dumating ito si Satanas. Dumating ang kaibigan mo na ano pala si Satanas. Instrumento pala siya ni Satanas. Kasi hindi naman siya mananampalataya, di ba? Talagang sisirain ang buhay mo. Amen? Amen. Ibabalikan talaga niya sa dati mong buhay. Tuktulan, paanuhan ka pa ako nung naging mo na rin. Ako tapos sa church, dala ko yung Bible, itin yung cover ng Bible ko. Sabi ng mga kapitbahay mo, habang naglalakad ako sa kansa, "Hoy, praise the Lord!" Sabi ko naman sa atin, tinutuya ako. "Hoy, hallelujah!" Sabi ko, pero naalala ko sa akin ng pastor, ang praise the Lord daw, pag one praise the Lord is 1,000, dahil sa nagpupuri ka, alam mo sa pupulot, may salamat ka maging. Dahil pinuri mo ang Diyos ng 1,000. So, after that, hindi na siya ano sa akin, hindi na niya ako dito. So, tuloy-tuloy yung ano. Kaya, kailangan maging malakas tayo, maging matatag tayo, kasi ang tao ay napakalakas. So, this time, the greatest is love is none other than our Lord Jesus Christ. Ang puso natin, ito. The eternal symbols of love, of charity, in giving love, we manifest God's love and we fulfill our own destiny. Ang puso, talaga naman ang pag-ibig nila rin nila sa atin. Isip, di ba? So, ang puso ay nandito. Ang puso, mayroon tayong feelings, mayroon tayong emotion, mayroon tayong nararamdaman. So, sa buong mundo ngayon, ang puso ay recognize sa nagmamahalan, di ba? Sa Panginoon. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, ang ating puso, ginagamit natin sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Alam natin ang God's love, nagmamanifest sa atin o nakikita sa atin ang pag-ibig ng Diyos, na alam natin kung saan ang ating destinasyon. Amen? Alam mo ba kung saan ang destinasyon mo? Alam mo ba? Kung saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? So, ito rin nakaalam. Kaya ikaw ginamag-e-effort yan. Hindi si tatay, hindi si nanay, hindi si ate o hindi si kuya. Ikaw mismo mag-e-effort para ikaw ay marating mo yung destinasyon mo sa langit. Amen? Kaya kung ang puso mo puno-puno ng galit, ang puso mo puno-puno ng insecurities, kailangan mo wala yan. Ilagay talaga natin na, Lord, ako talaga ay dating mga kasama mo ako talaga Panginoon. Kaya tulungan mo ako. Amen? Hindi po yung ating puso, kundi ang ating puso. So, the eternal symbol of love or charity, in giving love, we manifest God's love to fulfill our own destiny. So, tayo mismo ang mag-e-effort para ma-fulfill natin ang ating destinasyon. Para ba yun ito? Papunta ka ng halimbawa, ibang bansa. Okay. Bago ka makalitin sa ibang bansa, ang grand-driving mo requirements, di ba? Di ba? Pag-e-effort ka talaga doon, wala nasa mo yun, bago ka makalitin sa ibang bansa. Maraming effort para marating mo yung mga ibang bansa. Ganun din talaga. Our effort para ma-fulfill natin ang ating destinasyon pagdating ng araw o andun na si Lord sa binalikan tayo ng Lord. Wala na tayong dapat ikatakot. Kasi nag-effort tayo, alam natin sa ating puso, punong-puno ng pagsunod, punong-puno ng pag-ibig ng Panginoon. At yung mga dumi-dumi dyan sa puso natin, unti-unti yan, inaalis. Kung gusto mong ipaalis. Pero kung ayaw mo ipaalis, sige lang. Ay, hindi ka naman magtatagumpay sa ating gusto mong team, gusto mong puntaan. Kasi hinahayaan mo pa rin ang kaaway ay mag-stay sa ating puso. So, subukan natin na kung ano man yung mga sa puso natin na alam natin hindi kalugod sa Panginoon, kailangan maragal natin. Amen? Palimutan o i-ano yan. Okay, next. Next is, okay, sabi sa John 3:16, Jesus is an expression of God's indescribable
indescribable love for the world. Anong ibig sabihin ng indescribable? Di ba, describe, di ba? Describe. Paano yung indescribable? Sige na. What is indescribable? Yung describable means describe. Bali, describe mo. Masasabi mo, okay, kunyari, puno anong klaseng puno ng mangga, anong klaseng dahon yun, mali-describe mo. Pero itong pag-ibig ng Diyos, hindi ito ay describe eh. Amen? Parang, sabi niya naman, okay na anak, hindi ka alam. Hindi ba describe ng, indescribable na eh. Hindi ba i-describe ang totoo na pag-ibig ng Diyos? It is real. Amen? Ang ibig sabihin, indescribable love for the world, meaning all of mankind. Imagine, nag-isa siya para pahirapan siya, para dumaan din siya sa passion, dumaan siya sa matinding hirap. Napanood ba niyo yung Passion for Christ? Napanood ba niyo yung Passion for Christ? Mas grabe pa dyan ang totoong yung ginawa ni Jesus Christ sa totoong buhay. So, yun ay pelikula na pero maiyak-iyak na kung totoong mahal mo si Jesus, maiyak-iyak na mag-iisip ka, ako pala ililigtas na rin sa akin. O, mas grabe ang ginawa ni Jesus Christ sa buong sa mata. Next, anong ibig sabihin na so dito, this is an expression of God's described or indescribable love for the world, meaning all of mankind. Pag sinabing propitiation, isang bagay na nagbawa, siya yung nag-sacrifice para sa akin. Nag-propitiate. Or, He is the atoning sacrifice. Hindi pwedeng every mahal na araw, pag may nasa-sacrifice doon sa, pumunta sa Bulacan, ang daming nagpapasal ng buhos. Mayroon pang Oo. May nagpapago ka sa cross, pala may anesthesia yun. Kaya hindi nasasaktan. May anesthesia yun, di ba? May nagpapago ka. May anesthesia yun. Papayag ka doon. Papaguhan ka mo. Papayag ka doon. Siyempre may anesthesia yun. At saka, siyempre, hindi naman siya Panginoon. Hindi naman siya si Jesus Christ. No? So, atoning sacrifice, wala yung bagong way si Jesus Christ. Hindi yung tao, kaya huwag kayo maniwala. Panuuri na natin doon. Amen? Di ba mas nakakaawa yun na nagsasakripisyo, tapos may palo-palo ka. Di ba? Mayroon pa mayroon ako narinig. Hinaano naman. Palo ko na rin po. Di ba? Hinaano naman. Kasi, talaga lang siya. Nagpapakita, nag-demonstrate. Namalik naman ang demonstration. Okay. Next is, tingnan natin. Sa 1 John 4, verse 9 to 10, sabi dito, in this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world, so that we might live through Him. Di ba? Pinag-isa tayo, nakipag-relasyon na tayo sa Kanya. Amen? So tayo ay naninirangan na sa Kanyang piling. In this love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our soul. Alam niyo, masasabi mo ba na, I love you, Lord? Sa salita pwede. Pero talaga sa totoo, masasabi mo ba na, in this love na, sabi dito, in this love, not that we love God, kasi hindi natin kaya ito, hindi natin kaya ng Lord, mahal na mahal talaga kita. Lord, kahit napakain ako, dahil pagmamahal ko yan, hindi mo kaya yun. Kundi ang dapat ang ginawa ng Kanya. But He loved us. Amen. Hindi tayo yung mag-sacrifice sa ating kaligtasan. Kundi ang Panginoon Jesus ang siyang nag-sacrifice para sa ating kaligtasan. So godly love, ito na, godly love in a person's life is a sign of being born again. Paano natin ipakita? Ang makadiyos daw na pag-ibig sa isang tao ay isang
sinyalis o simbolo na ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Amen ba? Nagawa mo na ba yun sa iyong kapitbahay? Nagawa mo na bang ang pangangailangan ng kapitbahay mo? Alam mo, yun na lang ang pera mo. Nakita mo sa kapitbahay mo na wala kang pera, walang pambili. Nagawa mo na ba yun? Na ang mayroon sa iyo ibinigay mo? Amen ba? Alam ko sa ano, doon sa aking binigyan na gawang pangutila. Ngunit lang mga mo, tayo pumasok na gano'n. No? Eh siyempre, ang iba, lumayo. Doon sa loob ng butika, lumayo siyempre. Is Joseph ay diferensya ko. Ako naman, lumaki. Sabi ko, ang bibili mo? Sabi niya, ito, may papel. May mayroon siya ng papel, pero hindi naman reseta. Hindi naman tinatanggap ko ng butika. Dahil kailangan ang reseta. Sabi ko, yung dira sa magkaibigan pa kayo. Magkakagala mo. Sabi ng mama na may dito, ay, hiwalay na kami ngayon. Hiwalay na kami ngayon. Sabi ko, sila. Sabi, kaya yung mga tao sa amin nasa loob, nakatingin sa amin. Sabi ko, huwag na yung kalsiginan. Dapat ipakita natin na. Kasi grabe ang problema yan. Sabi ko, sa problema yan. Kaya ipakita natin yun. Ang yung pag-unawa. Kaya, tuwing ganda ako sa butika, nakita ko ng mga tindera na drugs. Hindi nila ako makalimutan. Kasi yun na nga. Ano mo siya? Sabi ko sa utak, ay, hiwalay na kami ngayon. Break na kami ngayon. Sabi ko. Hallelujah. So, ibig ko sabihin dito, paano natin ipakita natin buhay sa ating kapwa ang ating pamamahan. Ikaw nakakalam yan. Amen ba? Kung ready ka na ipagkaloob mo yung mga bagay na nawala sa kanya, bigay mo. Kasi ang Diyos ang magbabay niya sa'yo. Amen? Hallelujah. Those who truly love God will act on that love towards other people. Mayroon na ba tayo nito? Pag-ibig sa ating kapwa. Amen ba? Amen. Okay. So, kailangan pag-aralan natin at hindi natin sa Lord na, Lord, tulungan ba para ko na maibigin ko yung aking kapwa o igalin ko yung hindi ka ibigin. Minsan galit na bilang kita sa tao. Pero kailangan pagawarin ko yan. Dahil pag-ibig ang pinag-uusapan, iniligtas ka ng Lord, ano na-share natin doon sa kapwa natin hindi? Magpatawad tayo. Amen? Parang ako, matagal akong hindi nagpatawad. Inner healing lang ang nangyari. Kasi nabit-email ko talaga sa puso. Talagang tinatawag ko. Kasama-kasama. Okay, so next. Sabi dito. Next is, ito na. Ito na yung mamaya. So God's love in the Bible is often described as, walang condition ang pag-ibig ng Diyos. Very unconditional and, endless. Walang katapusan. Merong endless love ba? Meron bang endless love? Ano yung endless? Walang katapusan. Kung mayroong forever, mayroong endless na love. Amen? Naniwala ba kayo may forever love? Forever. Amen? Marami nga dyan, meron akong makilala na namatay na lang sila mag-asawa. Diba? Pero nakapanood sa Facebook. Namatay sila ng asawa na yung nakayakap yung lalaki. Matanda na sila. Sabi ko, oh Lord, napaka-bless naman ito. Parang naramdaman ko, kaya amoy ko. Hallelujah, praise God. So God's love in the Bible described as unconditional and endless. A love that transcends human understanding. Alam mo, transcend. Ang alam lang natin na pag-ibig ay naglalula, pero yung pag-ibig ng Diyos, higit pa noon. Nag-transcend pa, nagsumusubra, lumalabas sa ating kaalaman. So kung ang alam natin lang, ayun, naglalula, ang alam ng Diyos pag-ibig grabe. Kaya lang ginawa na si Jesus na tagapagligtas natin. So ang pag-ibig ng Diyos natin, sa kanya, sa atin. So we define that is not based on our action. Tama ba?
forward the next. But it's freely given to all who seek. Ito yung resulta. Ito yung result ng pagsisik mo. Nandito ka sa Light of Life Church. Amen ba? At hindi lang ito, mayroon ka pang nasama. This is the result of your love to God, na ayaw mong hayaan na ang kapwa mo o pamilya mo ay makahamak pa. Kasi alam na ang totoo na there is only pupuntahan ng tao kundi ang langit at aking lito. At ayaw natin na mapunta sa inyo. So, this is really given to all who seek it. It's a love that forgives, redeems, and restores, offering hope and comfort in times of need. So, dito sa kabawi na ito, sino dito ang buhay, magulo ang buhay, sirang-sira na ang buhay, gusto na magpakamatay, nire-restore tayo ng Lord sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Ang Diyos ay nag-offer ng kanyang pag-asa, na tayo ay may pag-asa. Kaya yung mga tao na siguro mayroon kayong nabantaan na yung nalagay ko sa lang siya, magpulong sa tulay, siya ay magpatulong sa tulay, magpapakamatay. Nilapitan siya, hindi natuloy ang kanyang pagpakamatay. Nilapitan siya ng San Cristian. So ngayon, siya na ngayon ay isa sa mga lito ng Panginoon. And maliban that, it comforts times of need. So kung may mga problema, nagpapanik ba tayo? Nagpapanik ba tayo pag may mga problema? Hindi tayo dapat nagpapanik, kundi iluhod. Mag-pray tayo that God is the great provider. Amen? Amen. Hindi mo nakikita. Minsan, inaalam talaga ni Lord na pwede ka ng pray, wala ka nang nakikita. Pero hindi mo alam, may nakaredy na si Lord para sa iyo. Amen? Kasi minsan, tinitesting lang ang ating pananampalataya. Iba kasi yung pray ka na, Lord, bahala ka sa buhay ko. Paano ba makakita si Lord? Kaya yung manalangin ka talaga ng totoo sa puso mo. Tapos, sa linggo na, Lord, wala mo naman hinihingi ko sa'yo. Ay, dadalagang pa ni Lord na another 1 week kasi hindi ka na naniniwala. Diba? Kaya kailangan pag nag-pray ka, tanggapin mo, Lord. Sabi doon sa, ano pa yun, na what things soever you pray, what things soever you desire, pray and panalangin ka at tanggapin mo na at manampalataya ka na tanggapin mo na nasa iyo na. What things soever you desire in your heart, pray and accept that you will have it. Amen. So, ibig sabihin, sa Christian, sa mundo, to see is to believe. Pero sa atin, to believe first, and then we will see the result. Amen? So, yun po ang tanda natin. Hindi tayo to see is to believe. So, the ultimate expression of God's love is seen through Jesus Christ, who sacrificed himself for our sins, demonstrating depth of His unconditional love for humanity. Kaya naman, isipin talaga natin mga kapatid, yung ginawa ni Jesus Christ doon sa Kalpalo, na siya ay naglalakad, pinapalo, pasan-pasan ang krus. Grabe, may pang around siya. Imagine mo yung kapatid, para sa iyo yan, ikaw yung dahilan, ako ang dahilan. Tayo lahat ang dahilan. Amen? Bakit kailangan na gawin mo? Mag-sacrifice siya. At yung pagdarating natin mga henerasyon, yun pa rin ang dahilan. Si Jesus pa rin ang dahilan sa pagmamahal niya sa atin. Lord God. Hallelujah. And then, ito yung kanyang ministry. Jesus ministry, throughout Jesus, ito yung kanyang ginawa, ito yung kanyang demonstration, ito yung kanyang expression of His love, no? Sabi dito, throughout Jesus ministry, we see tangible example of God's love. Pag sinabing tangible, nakakawa ka, di ba? Very tangible.
Wala kang pinipili si Jesus Christ kung anong klase ko kung pinasabi niya mo ka, nakakita ko yan, nanganak na yung ano, hawakan niya para ipag-learn ka niya. Hawakan niya. Ikaw, bilang pastor, ako, bilang pastor, may nilapit sa akin na hindi ako mamulaki ha, kulit pa totoo yun. Talaga nakita sa puso ko na marunong na pala ako magmahal. May babae doon sa dati kong, doon sa pinupunta ko doon pa, nakasin ako sa Bulacan. Lumapit sa akin yung babae, dala-dala ka niya anak. Pastoral, pag-pray ko naman yung anak ko. Alam mo yung anak niya, nagnanak-nak yung sugat dito sa ulo. Alam hindi mo kayang hawakan. Pati buhok, yan, pati braso. Talagang grabe yung kanyang sugat sa katawan. Nag-aalaman din ako, pero Lord, ikaw ang kailangan ko maluwalhati sa pagkakataon ko. Talagang pinag-pray over ko yung bata. So, after that, kumakita ng nanay, nakita ng ang congregation, ang ginawa ko yun, hindi na sila nahiyak na dahil doon. So, bagos ako ay hinibitan nila sa kanilang mga bahay para ipag-pray ang kanilang mga bahay. So, my point is, dumadarating sa inyo ang buhay mga kapatid. Kung ikaw tinawag kahit hindi ka pastor, wala naman, kasi mayroong puso tayo bilang mga Kristiyano, bilang others, amen. Huwag kang mahiya. Huwag kang mag-atubili. Lalo na pag makita sa'yo, may amoy-amoy na yung pasyente, no? Kailangan mo gawin yung hallelujah. Kung yung sobra ng kakamita, sobra ng kakayataan, nagdadala sa'yo, halos buto-buto, balat na naman. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kailangan gawin mo sa pag-ibig natin sa ating kapwa kasi umiibig tayo kay Jesus at inibig tayo ng ating Panginoon. Ano pa yung mga ano pa yung mga ministry? Sabi dito, one powerful demonstration of His love seen in history of woman caught in adultery where Jesus offered forgiveness. Si Jesus ba nagalit tanong sa babae na adulterer? Nagalit ba? Hindi. Tinatulan ba siya? Hindi. Porque ang ginawa niya, He offered this forgiveness and mercy instead of judgment and condemnation. Yun ang dapat natin gawin mga kapatid. Pag nakikalating kapwa natin, dahil kaibigan na kanya ng kalalakayan, kung siya ka kung naroon, sobra ka naman. Ikaw, grabe ang ginagawa mo, kung ipakita mo ang pag-ibig, ipakita mo, padama mo ang pag-ibig, na may pag-asa tayo. Amen. May pag-asa tayo. Nagbabaguhin. At huwag kayo takot doon sa mga nangyayari sa buhay natin, mga nakaraan natin. Sabi nga kung ano ang kasalanan mo, kanyang bubulin yun, di ba? Sabi, at kanyang buhay maging kulak. Wala na ba alaala? Pinalimutan na rin ang ating mga kasalanan. Ako, grabe kasalanan ko, pero alam ko, pinalimutan na rin. At ako ngayon ay minahal. Ako ngayon ay pinagalit para siya maluwalhati ko. Amen! Amen! Po tayo dapat. And then, sabi dito, the act showcases God's unconditional love and grace for all. Additionally, Jesus' healing miracles exemplify God's love in action as He reached out to those who were suffering and marginalized. So, ano pa mga ginawa ni Jesus Christ? Kanyang ministry? Kanyang expression of love. Healing, di ba? Yung mga healing miracles, panghimala. Grabe. And through restoring sight, yung di ba napag-aralan natin, lumalayan yung bulag, si Bartimeus, no? Restoring sight to the blind, healing the sick, and even rising the dead, binukal pa ang patay. Jesus showed that God's love encompasses physical as well as spiritual restoration. Kanya nang pinagaling physically, na-restore pa ang kanyang spiritual life. Grabe! Di ba tayo pinyon? Amen? Hallelujah! And these acts of compassion not only demonstrated His divinity, but also emphasize how God's love is transformative force that brings hope and wholeness of all who believe. Pag sinabing transformative force, pwersa yan, di ba?
Sa ayaw mo sa gusto, matatransform talaga yung kung healing na, kung ano yung binigay sa atin ng Lord na ministry or gift. Magtatransform, ipapakita talaga yan. Magtatransform talaga yan. By force, transformative force that brings hope and wholeness to all who believe. Amen. Hallelujah. Amen. May nag-formate ako sa isang kasama lang, isang barangay. Dami, ako. Lumapit yung lasing. Lalapit yung lasing. Dahil sa labas. Sabi ka lang sa akin, ano yan? Ako pang pinapitan, ano yan? Tumigil na rin yan. Eh, lasing. Awalan ko. Lasing yung ano? Lasing yung mama na lumapit sa akin. Hello? Ma'am, test. Okay. Habang nandun siya sa akin, lasing, di ang ginawa ko, ay lasing. Ay, di na po siya. Sabi ko, in Jesus' name, umayos ka. Spirit ko ng kalasingan. Lumayos ka sa tao nito. Alam mo ba, na-explain siya. Yung sinabi ko lang. Pagkatapos ko mamahis mo siya, ano nangyari sa akin? Sabi ko, mahal ka kasi ng Diyos, kaya pinalapit ka dito, maupo ka para makilala mo si Lord. Hindi sabi mga paraan din na akala mo nakakatakot or ano, hindi pala, may purpose si Lord. Amen. May purpose ang Panginoon. So, ganoon din po tayo. Akala natin, yung transformative force na yan, hindi siya natatakot tayo kasi natatransform. Pero yung transformative force na yan, siyempre yung transformative na galing sa ating Panginoon, hindi transformative na galing sa kaaway. Dahil galing na tayo dyan, hawak na tayo natin. Pero na-transform yung by force yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Okay, next month. So, love is, okay, eto na, ang meaning, mga kapatid. What is love? Balikan ko yung ano. Yung kanina, binasa natin sa the three remains, faith, hope, and love. Okay, ito yung ano, bago yun. Okay, sabi dito, what is love? Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Pag sinabing it does not envy, huwag ka maingit kung anong blessing ni Lord sa kanya. No? Huwag ka maingit kung anong mayroon sa kanya. Kasi, yun ang pag-ibig. Ibig sa Lord yan. Ang daming, sabi nga, mga kapitbahay. Pag or mayroong kapitbahay ng isang bagay na wala sa kanya, iwa ito. Hindi lang. So, you shouldn't bring envy. So, ang love daw ay hindi. Hindi. Di ba, ingit yan? Tama ba? It does not, hindi mataas o it does not proud. Dapat tayo maging proud. Ipagmayabang natin si Lord, hindi yung ating sarili. Kasi wala tayo magagawa. Nung wala tayo sa karapatan, wala tayong karapatan para magmayabang tayo. Kailangan si Jesus ang makapataas sa ating mga kapatid. It does not dishonor others. So ito, ano ba mga attitude? Minsan, nung wala pa tayo kay Lord, kung paano niya saktan yung kanyang kaibigan, no? Sa maraming tao. Dishonor yun. Kasi wala nang talaga ang love ko sa'yo. Para bang gusto mo lang ikaw lang. Pero, ngayon, hindi na tayo ganyan. Instead na i-dishonor natin yung others, alisin natin yung this. Amen? Ano natin ang pagmamahal natin. It does not self-seeking. It is not easily angered. O sino dito mabilis galit? Kung high blood ka, hindi mo kay Lord, alisin mo yung high blood ko. Kasi pag high blood ka, talaga mabilis ka magalit. No? Pray mo na ako ka high blood. Lord,
tanggalin mo yung pagiging high blood, high blood ko. So, self-seeking. Hindi ka lang sa self-seeking, hindi ka lang nagiging makasarili. No? It is not easily angered. It keeps no record of wrong. No record of wrong. Siyempre, sisikapin natin na huwag tayo magkamali. Amen. Nasa harapan ng Diyos, kahit na mayroon, no record pa rin yun. Kasi nandun yung ating pag-ibig sa Kanya. Hallelujah. Dahil sabi ka doon sa 1 Peter 1:7, pag sinabi mong perfect ka, nakakasala ka. Diba? So, dito, pag sinabi it keeps no record of wrongs, sikapin mo na maging pagulog-ulog ang ating ginagawa kay Lord, kahit na tayo nagkaka-inay. Hallelujah. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. Ito, evil. Hindi tayo natutuwa sa mga gawain na nagkaaway. Amen. Kasi Satanas. Amen ba? May pala ko dito mga kababayan. Sister, para mas bata yan, may mga kababayan ako dito. Ngayon ko lang nakita. Sister, thank you. Okay. So, love does not delight in. Hindi tayo natutuwa sa gawain na kaaway. So, natutuwa pa ba kayo magsugal? Hindi na. Pagtaya. Hindi na rin. Amen. Sukapin natin. Amen. Nawawala yung mga kina-addict ka natin ng mga bagay na hindi ka lubog-lubog sa Panginoon. And then, sa halip, mag-reverse tayo with the truth. The truth shall set you free or set us free. Ang katotohanan lang siya magpapalaya sa atin. Kaya nga, sa mga kaso, sabi mo na katotohanan, makababawas pa yung ano tawag ko, sentensya mo kasi nagsabi ka ng katotohanan. Okay, praise God, hallelujah. It always protects. Love protects. Always trust, always hope, and always perseverance. Wow! Ang pag-ibig daw ay nandoon yung protection, nandoon yung trust, nandoon yung pag-asa, nandoon yung pag-perseverance. Perseverance. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. So yung po sinasabi ng pag-ibig. Sa Tagalog, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi payabang, ni mapagmatas man. Hindi magaspan ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito nasutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyak ang pagpapasok. Amen! Para muna natin sa Lord. Grabe! So ito yung mga values na gusto mangyari sa ating buhay. Ito yung mga attitude o character na dapat makita sa ating mga buhay. Sino makikita? Sinong titingin? Si Lord at saka yung ating expression sa ating kapwa because of our love. Praise God. So, mayroon na ba kayong matinding pag-ibig sa Diyos? Every Sunday ba, kahit na marami kayong labahin, marami kayong gagawin, inuuna ba natin ang church? Amen. Praise God. Ako mga kapatid, kahit na magugutom na yung aking tuta doon, wala akong pakialam. Kaya ko lang ang pagkain doon, may tuta na naman ang kulit. Kasi nakatayo nila. Lamay ko rin ang pagkain. Bahala ka na sa buhay mo hanggang hapon. So, kasi unahin ko talaga ang ating buhay. Amen. Glory to God. Next week, siguro, one of my pastor will come here to attend next week. Supposed to be now, but sabi ko, it's too late na kasi makamalik ako dito, kaya next week. His brother is in Switzerland and he wants that his sister will attend churches because in Bulacan, parang ignore siya doon sa mga churches. No? So sabi ng brother niya,
you go to Pastora Alice and to join her in the church. So, yun. So, this coming, mayroon akong kasamang pastora dito, kaya lang, parang inano siya, binuli siya. Namuli siya ng mga kapwa pastor. So, gano'n na lang ang feeling ko sa kanya, kawawa naman ito. Ito ginagamit ng Lord kapatapos. Wala magawa. Kaya kailangan ma-restore siya. Amen? Amen. Thank you po. Thank you, Lord. Kayo na lang. Thank you, Lord. Maraming salamat sa amin ng Panginoon. Nawa, natutunan namin kahit paano, Lord, na natutunan kami sa pag-ibig, sa aming kapwa, lalo higit sa lahat, nagpapasalamat namin sa expression mo, Panginoon. Panginoon namin ang mga bilang si Jesus Christ, Panginoon ang ating expression of love towards us for our salvation and for our hope, for our comfort, for everything, Lord, that you have promised. Thank you so much, Father God. We give you all the thank for Panginoon. Hallelujah. All the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor Alice, for the worship class. And CD is of the front. I like it better. Right, let's pray that we found the true love in Jesus Christ. We may know His love more, and we may show through our life His love. Hallelujah. And this is the last lesson. I also talked this a little last Friday. I joined the convention with Pastor Alice in Baguio, and I had some roommates, and one roommate, Pastor, Filipino, and he studied nursing courses in Baguio, and went to US, together with his wife, also nurses. They worked hard, and within 5 years, he bought a house in New York pala. And then he bought another house in North Carolina. And he said he received a pension every month. So, oh, wow, that's good. He has a house, and without work, every month he has a pension. But I look at myself, I have house, so I have pension. But we have still hope when we enter heaven, when we stand in the gate of heaven, because God is the resources of all richness, power, peace, and happiness. Do you believe? Yes. All right, we believe. Stand up and let's sing together. We are on the four Canaan land. Let's
Father, in this world, we see prophets and teachers, but Lord, we still have hope because our home is not here, but in heaven, Lord. And we are also choosing you because till we reach the heaven, you will be with us. Lord, we have an enemy, the power of evil is Satan. And but Lord, we will fight as the soldiers of Christ. Lord, we will do our best to follow your will. Keep ourselves from the pollution of this world, Lord. So please help us that we may bravely go forward toward the heaven, Lord. Help us that we may bravely fight the spiritual battle in spirit, Lord. Fill us with your spirit, Lord. Fill us with your joy and peace, hope, Lord. The grace of our Lord Jesus, love of God, comfort, power, peace, fellowship of the Holy Spirit be with you always. Everybody say, Amen. Amen. Kapag tayo, perhatian ng Diyos na. Yeah, and wow, it is ready. One baha, yeah, our baha. 11:50, 10, 11, 12, 13. Let's go. Bible study here. Let's go. One, two, three. 1, 2, 3. Now it sounds better. Then